Talagang palaban na itong batang ito, si Arjen, mga kaibigan, mga kalingap. At alam natin mga kaibigan na yan ay pag ikinokontent natin ay hindi natin ibinabas, bagkus ay pinapangaralan natin. Pinapangaralan natin para matuto doon sa mga bagay-bagay na hindi pa niya alam pagdating dito sa social media, mga kaibigan. At pinapaalalahanan natin na hindi kaganda ang buhay mo kung mananatili kang may sama ng loob o magiging basher ka ng kapwa mo. Banatan mo sila! Pwede yun. Basta wag below the belt. Basta alam mong banatan mo, tirahin mo ng tirahin. Si Arjen ayaw mag-comment niyan kasi pagka pumasok kaya, halimbawa tulad yan, pumasok sa live ko, tulad pumasok sa live ni Sir Joel Salcedo o Reyna's Community, ini-screenshot ng kalaban, tapos pag na-screenshot itatopic siya, kaya siya hindi na siya nagko-comment, kaya naiintindihan ko na huwag na siya mag-comment. Basta Arjen, support kami sa'yo, gayahin mo ako, maging matatag ka lang, banatan mo sila! Pwede yun. Basta wag below the belt. Basta alam mong banatan mo, tirahin mo ng tirahin. Kaya galit sila sa'yo eh. Labahan mo, tirahin mo ng tirahin. Pagbabanatan mo, ibulgar mo na ibulgar ang katarantaduhan la. Kahit si Bal Santos, tirahin mo yan. Nasabi mo wala kang utang na loob, banatan mo. Pati si Ate Edna. Kahit si Edu, banatan mo. Pambira yung mga kaibigan, mga kapatid, nakita naman ninyo na wala talagang concern sa mga kabataan ang matandang ito. Talagang palaban na itong batang ito, si Arjen, mga kaibigan, mga kalingap. At alam natin mga kaibigan na yan ay pag ikinokontent natin ay hindi natin ibinabas, bagkus ay pinapangaralan natin. Pinapangaralan natin para matuto doon sa mga bagay-bagay na hindi pa niya alam pagdating dito sa social media, mga kaibigan. At pinapaalalahanan natin na hindi kaganda ang buhay mo kung mananatili kang may sama ng loob o magiging basher ka ng kapwa mo. Arjen, sayang ka talaga, sa totoo lang. Ngayon alam na namin kung sino yung mga taong nasa likod mo. Kaya naman pala ganun kakatapang. Kagaya ng mga sinasabi ng viewers ngayon. Ikaw daw ngayon ay palaban. Yun naman pala eh. Ngayon nakita na namin na si Tatay Pedring pala ang iyong advisor na mga nakakausap mo, yung mga ganitong klaseng tao. Sa lahat ng advisor, dito ka pa talaga naniwala. E di sana kay Virador ka na lang nakinig. Ilang beses ka na niyang pinagsabihan, pinapayuhan. Kahit hindi ka tiwa-tiwala yung mukha ni Virador, mabuti naman yung puso niyan. Mapagkakatiwalaan mo yan at magtuturo sa iyo yan ng tama. Huwag kang tingin ng tingin sa itsura lang ng tao porket yung mukha ay hindi mapagkakatiwalaan eh. Ganun na sila. Hindi. Ako na nagsasabi sa iyo, makinig ka kay Virador. Huwag kang makikinig dito sa mga ganitong klaseng tao. Sa lahat ng pakikinggan mo, ito pang may kaso. Ito pa. Samantalang yung mga kasamahan yata niyan dinudugas niya pa yata may panibago daw kaso. Kaya kailangan na naman ng pamasahe at pera. Matindi talaga ang pangangailangan mo. Akalain mo kung totoo yun? Bawal yun. Double jeopardy. Arjen, ito ba ang klase ng tao na pagtitiwalaan mo? Tignan mo yung mga tinuturo sa'yo. Sabi pa Arjen, gumaya ka sa akin. Tirahin mo sila ng tirahin, wag mong tantanan. Parang si Mike Enriquez, wag niyo pong tatantanan. Di ba? Parang gano'n yung sinasabi niya Tirahin mo si Bios tirahin mo si Ate Edna, pati si Kalingap Edu, tirahin mo. Abay, tinuturuan ka na niya ng mali. Pero, wait lang. Sabi niya, wag daw below the belt. Nahiya pa? Kaya akala ko ba, Federico, gusto mong tularan ka. Di ba, ikaw nga, below the belt. Ibig ba sabihin nito pag below the belt, alam mong hindi tama, hindi maganda. Bakit ginagawa mo? Tapos tinuturuan mo pa itong si Arjen na lumaban sa Kalinga. Alam mo, wag mong samantalahin yung emosyon ni Arjen.
Ikaw naman, Arjun, huwag kang nakikinig dito sa mga ganitong klaseng tao na hindi nagtuturo ng tama, na puro kasamaan ang tinuturo. Hindi ka ba nasa-surprise? Na baka pati sa anak niya, yan ang tinuturo niya. Aba, delikado yun. Sila pa ngayon ang advocate ng mga minor de edad. Samantalang sila ngayon ang nagtuturo doon sa mga minor de edad. Doon sa mga pinapakita niya sa social media. Yan ba ang pagtitiwalaan mo? Kung meron kang naging problema, RG, sa kahit na sino sa Kalingap, sagutin mo sila ng tama. Patunayan mo sa kanila na lahat ng sinasabi sa iyo, kagaya na sinasabi sa iyo ni President Virador, patunayan mo na mali ang pagkakakilala nila sa iyo. Hindi ibig sabihin na pagpapatunay na basta ka lang magsasalita kung hindi patunayan mo sa gawa. Sapagkat hindi sapat yung nagsasalita ka, samantalang ang mga ginagawa mo, ang pinapakita mo ay salungat. Huwag ganon. Kaya nagtataka kami, bakit sinasabi nila, ang tapang-tapang na niya ni RG. No? Nasasabihan ka tuloy na walang utang na loob dahil sa sarili mo rin kagagawan. Hindi kita inaaway dito. Pinagsasabihan lang kita. Wala kang kasalanan sa akin. Pinagsasabihan lang kita. Wala tayong personal na kung ano man sa bawat isa sa atin, pinagsasabihan lang kita. Bakit ko inuulit-ulit? Sapagkat kailangan mong maintindihan na pinagsasabihan lang kita. Pinagsasabihan ka pa ng iba. Kagaya nila Virador na nagtuturo sa iyo ng tama. Pero hindi mo pinapakinggan. Ano ang mga bagay na pinupulit mo? Itong mga ganitong klaseng tao, sinusulsulan ka, inuudyokan ka na magrebelde. Hindi tama yan sapagkat darating ang panahon, lahat ng gagawin mo, lahat ng mga pagsunod na ginawa mo, ay aanihin mo. Ang tanong dito, sa pakikinig mo ba? Dito kila Tatay Pedring, na mayroong sariling advisor din yan, si Salcedo Sa tingin mo ba, sasagutin ka nila? Sa tingin mo ba, tutulungan ka nila hanggang dulo? Kapag ikaw ay napariwara at talagang nagpakasama. Dahil masasama yung tinuturo sa iyo At ngayon, malinaw na sa amin na sila, na itong mga taong ito, ang iyong pinapakinggan. Very bad. Very bad. Kahit tanungin ko yung advisor mo na yan ngayon kung tama ba ang tinuturo niya, anong isasagot niya sa akin? Na kayo, ganyan din naman. Ganun. Kailan pa nangyari yun? Sa pagkakaalam namin, Arjun, yung advisor mo na yan ang may atraso sa minor de edad. Hanggang ngayon, porket hindi pa siya nakakatanggap, porket hindi niya pa natatanggap yung kaso na sinampas sa kanya ni Beyonce, tinitira niya pa rin si Beyonce. Wala siyang konsiderasyon. Iniyakan na siya nung nakaraan ni Beyonce dahil sa awa sa kanya. At ano ang sinukli niya kay Beyonce? Tinitira pa rin. Tira ng tira. Yan ba ang papakinggan mo, Arjun? Iligtas mo ang sarili mo, Arjun. Makinig ka at gumising ka. Hindi ka ba nahihiya na nagsasaper dito sa ginagawa mo yung mga mismong pinsan mo, kagaya ni Carla, kagaya ni Rosa? O bakit yung mga pinsan mo na yan? Sa tingin mo ba hindi mo papaniwalaan yan? Bakit sila walang nasasabi sa Kalingap? Mga pinsan mo yan, Mga pinsan mo yan. Siguro naman, nagtitiwala ka sa pinsan mo. Siguro naman, nakikinig ka sa kanila. Pero ang nakakapagtaka, bakit wala kang nagagawang maganda ngayon? Alam na namin. Yun na nga pala yun. Sus, yun na pala yun, Kalimutan ko Yun pala yung mga advisor mo. Kaya ka pala nagkakaganyan dahil sinusunod mo yung advice sa'yo ni Federico na may advisor na si Joel Salcedo na gusto mong magpa-interview at tinanong mo pa nga kung nakahanda na yung mga questionnaire. Yung mga questionnaire sa'yo. Diba? Anong sasabihin mo? Ano ang mga isasagot mo? Puro kasiraan ng Kalingap. Sapagkat nakinig ka nga sa tinuturong mali sa'yo ni Federico. Baka pati yung sarili niyang anak, niyang si Federico na iyong advisor, tinuturuan niya ng mali, yung kanyang anak. Baka ganun ang ginagawa niya, na nakikita ng bata na okay lang yung mga ginagawa na ganun sa social media, yung panglalait ng minor de edad na babae pa naman, na kagaya ni Beyonce. At tuturuan ka pa, may nalalaman pa siyang wag below the belt. Bakit? Sa tingin niya ba hindi below the belt yung ginawa ng advisor mo? Bukod kila Kuya Bal, Ate Edna sa Kalingap, gusto niya pang ipatira din sa'yo. Tirahin mo rin daw si Kalingap Edu. Baka nakakalimutan mo, Arjun. Malaki ang sakripisyo kahit papano sa'yo ni Kalingap Edu. At kahit papano, dapat kinukonsider mo yung mga pinsan mo na sila Carla at si Roseanne na nasa tabi mo sa mga oras na ikaw ay nasa ospital, na ikaw ay inaalagaan. Hindi ka ba nahihiya sa ganun? Nakikinig ka kila Federico. Sa tingin mo ba tama ang pakikinig ng mga maling payo sa'yo? Hindi payo yun. Pang-uudyok yun. Yung mga sinasabi niya sa'yo ay masama, bad. Dapat hindi mo sinusunod.
Dapat yung advisor mo na si Federico, nagtuturo ng tama. Itinitrain ka dapat. Yan ba itamang paghuhubog sa'yo o pagtetrain sa'yo? Sapagkat sa pagkakaalam ko, sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs chapter 22 verse 6. Ang tanong ngayon, Arjun, yun bang sinasabi sa Proverbs 22:6? Yan ba ang sinasabi sa'yo ni Federico? O baka naman salungat? Kapag salungat dito sa binanggit ko sa'yo, ibig sabihin mali. Sa'yo ko iiwan yan, Arjun, kung dapat mo bang sundin si Federico. Ano pang basehan kung bakit ko sinasabi na huwag mong pagtitiwalaan at huwag mong susundin itong advisor mo na si Federico? Gusto mo pa? Makinig kang maigi, Arjun. At ikaw na rin, Federico. Proverbs chapter 12, verse 15, ito ang sinasabi. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Ulitin natin. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Tanong ulit, Arjun, yung pamamaraan ba, yung way na ginagawa ni Federico, na sinasabi niya sa'yo, tama o mali? Ikaw ang makakaalam yan. Susundin mo pa ba o hindi? Very wicked, mapandin lang, at puro kasinungalingan. Gusto nila puro kaguluhan, no? Yung dumadanak ang dugo ng pagsasagutan ng alitan. Dapat ang pakikinggan mo, yung mga nagtuturo sa iyo ng tama. Ano pa ang sabi ng Proverbs, chapter 12, verse 6? The words of the wicked are to lie in wait for blood, but the mouth of the upright shall deliver them. Proverbs 12:6. So saan ka ngayon? Dito sa wicked na iyong advisor? O doon sa mga upright na may malasakit sa iyo, na mag-aakay sa iyo sa tamang landas? Mamili ka. Sapagkat hindi mapapariwara ang buhay mo, hindi ka magkakaganyan, lalakad ka pa rin sa katwiran kung ang pipiliin mo na mga tao na makakasama mo, na pakikinggan mo, yung mga taong nagtuturo sa iyo ng tama. Tandaan mo, Arjun, yung mga taong nakikinig dun sa mga taong nagbibigay ng tamang payo, ng tamang advice sa iyo, yun yung mga taong pinagpapala. Hindi dun sa mga taong nagbibigay ng mga maling salita na dapat mong gawin na ikakapahamak mo na magpapalala lamang sa sitwasyon na mayroon ka ngayon. Magkaiba yung pinagpapala kesa dun sa mga taong gustong magpalala. Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Huwag mo raw lakaran yung mga lugar ng masasama, yung mga ungodly. In other words, ungodly, yung mga wicked persons. Huwag. So sa lahat, Arjun, ng sinabi ko sa iyo ngayon, yung sinasabi ba sa iyo ni Federico ay katanggap-tanggap o hindi? Tama ba o mali? Nasa iyo ang pagpapasya, Arjun. Nakakalungkot lang na kaya pala ganyan ang ginagawa mo ngayon. Sila Federico ang pinapakinggan mo. Wala akong against sa iyo, Arjun. Sinasabi ko lang sa iyo at pilit kong minumulat ang iyong mga mata at ang iyong damdamin, ang iyong kaisipan. Mga kaibigan, mga kapatid, nakita naman ninyo na wala talagang concern sa mga kabataan ang matandang.